guys, welcome to my YouTube channel, Rosel's TV. At dito po tayo para mag-reaction sa isang vlog ni Kalingap Edu. At ito po ay yung kasama niya si Kuya Starax at saka si Vincent Calyada. Pero bago po yan, pakisuportahan po ang ama ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang at Edna Vlogs at Kalingap Raba na po. At ito na nga po, ito po ay mayroong nangyari na iba. Kasi sinigawan daw sila ng isang lalaki doon na hindi naman nila kilala. Guys. At nagtanong-tanong sila doon. At kung nakikilala yung lalaki na yun ay kilala daw naman po nila na talagang ganun po talaga yung lalaki na yun. Ayun na, start na po tayo guys. Ito. Panoorin na po natin. Nag-les po kaming tatlo. Sa pag-les po namin, grabe may nakita kaming isang tao pwedeng matulungan natin. Ito napaka-unexpected kasi nung kanina naglalakad lang kami para maghanap ng makakain, pero hindi natin alam talaga yung mga ganong moments, talagang parang nakatadhana yun. Yes. Kaya di dapat natin baliwala. Ayan. Kasama nila ni Kalingap Edu dyan ay si Vincent saka si Kuya Starax sa pag-i-scout guys. Grabe itong si Kalingap Edu talaga kahit sino ang sumama sa kanya walang problema talagang sinasama niya para sa mga kasamahan niya na talagang walang views, di ba? At nakakatulong siya sa mga ito guys. Diretso na po natin. Tanong din po namin yung taong pinagsabayan kami ay medyo po, ang sabi po sa amin ay lagot daw kung sa po yun, kung sa Tagalog po ay baliw. Ano po yung sinasabihan Pero grabe naman, sinabihan sila na baliw nung isang lalaki na yun, guys. Kaya lalo't hindi kakilala, syempre medyo magpapantig ang ating tinga guys. Buti na maliban kung talagang kakilala ka tapos ka-close mo, ayun, pwede kang sabihan ng baliw. Pero yung hindi ka kakilala tapos bigla-bigla ka lang sasabihan ng gano'n na baliw ay talagang magpapantig talaga ang iyong tenga dyan guys. Idiretsa po natin Tanong po namin dito sa karating na bahay, yung sabi daw po may something error daw po yung lalaki. Yes. So, ang plano natin ngayon, bigyan siya ng kahit pagkain. Yes. Sabi daw kulang daw sa pagkain. Oo, kaya nagkakaganon. Bibili kami pagkain. Kaya naman po yun, yung lalaki na. Ayun, kaya pala naman guys, may diferensya pala. At nagkukulang siya sa pagkain daw, naglilipasan ng gutom kung gano'n, Kaya siguro gano'n yung ugali niya, di ba? Ano po yun? Yung dati nakatira sa akin. Ganito pala po. Ano yun? Parang sigaw yun. Nalalakit po hindi? Hindi man. Wow, okay. Marunong man siyang, takot lang siya. Pero talaga po siyang kinakapos po sa pagkain. Ay, Ano niyo po yun? wala lang, mga kaibigan lang. Kasi yun. Ayun, doon pala dati siya nakatira sa tindahan na yun, Pero ganun daw talaga siya kasi medyo daw kinakapos sa pagkain yung mama na yun, At ito po, diretso po natin guys. Thank you pa rin po kasi may malasakit po kayo sa mga ganung tao. Talagang hirap din sa oras. That's good. Kasi wag lang siyang pakialman. Kaya Pero okay lang naman po pag nagbigay ng pagkain. Oo. Guys, parang malayo, Malayo yung pupuntahan nila guys diyan, talagang hindi talaga maadali na yung ganyang pag-i-scout guys. Napakahirap po talaga pala niyan. Sana maging maayos ang ating lakad natin guys. Sana hindi tayo
Ay, grabe. Ayun na po, malapit-lapit na. Ayun po, tayo nagsisigil niya. Oo. Kaya, tanong ko sa katpay. Awain na sana ni Questar eh. Grabe. Awain na sana ni... Grabe layo guys, Alam no? mo kung anong spirit sa program? Ay! Na-depress po. Tapos, yung kaya pagkain pa na sa kanya, yung mga ama niya, hindi. Bakit naman gano'n sila? Grabe pala. Sabi naman sila. Ano po tayo? Kaya na, ito bro. Gusto ito. Oh, may tao na. At eto guys, ano, narating na nila yung lalaki na talagang nanigaw sa kanila, sabi nila ni Kalinga Pedro at ni Vincent, ano. At panoorin po natin ano kung anong mangyayari dito, guys. Apo tayo. Hapon tayo. Tay, magandang hapon po. Ikaw po ba yung sumisigaw kanina? Tay? Ikaw po yung sumisigaw kanina? Mukhang may kaaway ka po ah. Napas. Ayun, mabait naman pala ano. At talagang siningga agad ni Kalinga Pedro, no, kung siya yung sumisigaw kanina doon, ano. Pero parang natatawa lang si tatay diyan, ano. Mukhang bad trip ka kanina. Parang ito, para kang ano, sinasadya. Hindi mo sinasadya po. Kasi po parang sabi po kasi yung iba sabi po nung mga natanungan namin, tayo po ay ano dito, naging isa, saka medyo nadidepress, kaya naisipan po namin tulungan po kayo. Kaya po may dala po kami pagkain para sa inyo po tayo. Kailangan nyo tumulong. Kamusta po kayo dito sa ano, sa inyong munting tahanan? Wala na siyang boses, ano. Siguro sa kasisigaw niya. Siguro sa kasisigaw niya, kaya nawawalan siya ng boses diyan, ano. Si tatay. Tay. Nagsusulo lang po kayo dito sa buhay, tay. Ano pong ginagawa niyo dito? Nagbuhuling yung taka niya na. Alam ko yun, buhangin lang. Di mo lang nagkatrabaho isang kamay yan. Ito. Dito na. Saan nagkakabiyak? Nasaan na po yung asawa niyo? Patay, ano, parang yung kabilang katawan na lang niya yung nakakagawa, no? Grabe naman. Asawa na rin. Kaya nag-iwalay ka na. Dalawa po ang bahay niyo. Sino nakatira doon sa kabila? Yan ha? Lutuan niya lang yan. Ay, lutuan to. Parang alip ko yan. Talay ko mayari magpirano. Ang kamay ko. Parang gano'n. Sikat lang. Ang laki po ng bahay niyo. Sikat. Isang kamay lang yung nakakagalaw sa kanya, no? Yung isa, parang paralyzed, guys, no? At kawawa naman itong si tatay, no? Tapos mag-isa siya sa buhay, ano? Sana tanungin ni Kalinga Pedro, ano, kung may anak or asawa si tatay at nasaan, ano? Para siya nagtitira sa kabila. Tagilid na namin fight. Bakit dito niyo po naisipang magtayo ng bahay po tayo? Medyo tago baga, hindi namin napansin yung bahay niyo. Nakakatakot dito. Hindi naman ako masama. Hindi ibig sabihin nakakatakot yung lugar. Baka yung mga delikado mga hayop o ano. Wala naman, walang delikado o tao. Ganyan, mababay man tayo dito. Bakit po kayo naninigaw nga pala kanina? Parang bad trip na kayo. Naulit ni Kalinga Pedro yung paninigaw sa kanya. Hindi malimutan ni Kalinga Pedro. Siguro medyo kinabahan ano, si Kalinga Pedro doon sa paninigaw sa kanila. No? Kaya, ayun, parang inulit niya dito kay tatay. Ano? At napapatawa lang naman itong si tatay kasi parang
wala lang sa kanya yun, ano, parang wala lang talaga. Ay, nalada pagka nangaharang ka yata dito ay. Hindi naman. Ay, nangaharang. Huwag po yan, huwag pong gano'n ha. So, opo. Naabot ay. Naabot. Tingit pa naman kasi sakit natin sa kanila. Oo. Ay, tayo sa tayo. Ito pa kanina tayo. Oo. Kaya po nagkasagutan kanina. Bait naman po kami po ay sa Kalingap. Ay po kami, ako, si Vincent. Yan. Kalingap Edo po. At ang mission po namin na yan, tumulong po sa mga kagaya po ninyo na nangangailangan. At ito, deserve man na tayo. Pasay. Habang nag-ano kami na biglang na unexpected na pagkikita. Teka, hindi mo lang interview sa'yo. Mahal nyo. Lupit ang mga kanya. Mabait pala naman si tatay, eh, ano, yun nga lang, parang nanigaw siya kanina daw, ano. Hindi na yan yung pinakita sa vlog ni Grabe, ano. At ayun, natulungan na ni Kalinga Pedro si tatay. Kung may nagkalakihan itong bahay ko, wala ito. Ano to? Upuan talaga to? Ano wala? Kung may kasaysayan. Isa lang ay. Grabe ang tikip ng bahay tatay ah. Talagang ano tayo dito? Isa. Pag-isulat. Napagay po. Masaya ka naman dito po. Kung malungkot ka dito. Kasi kung malungkot ka, hanapan ka namin ng asawa. Ay, radyo. Sa bagay, nakakalungkot talaga. Wala kang paglilibang ano. Bukoy, ano pong trabaho niyo po tayo? Tanong ko lang. Paano ko makapagbuhay niyo kung may medyo balda? Ano? Paano po yan? Ayun, paralyzed talaga yung kabilang kamay, ano? Siguro yan ay nakuha niya, baka pasma, 'di ba? Kadalasan kasi ang ganyan ay pasma, yung mainit tapos nababasa, 'di ba? Inaalat sa kalahati sa akin. Dito lang. Bakit po kayo nagkaganyan? Ha? Nakainom. Ayaw, nakainom ulit ha. Grabe. Nasunog daw. Pag-iin, nasunog. Matiin daw po. Sunog mo katawan ka. Sunog ito. Sa araw. Ay, yan o. Ano po katagal na yan? Isang taon na. Nasunog pala si tatay, ano? Grabe naman ang napagdaanan nito. Sino ba namang hindi mapidepress sa pag ganyan yung mga pinagdaanan, ano? Tapos mag-isa ka pa sa buhay. Grabe. Grabe to. Buti na lang, nakita ni Kalinga Pedro ito, si tatay, para matulungan. 'Di ba? At isa na yan siguro sa mga babalik-balikan ni Kalinga Pedro, para hatiran ng tulong si tatay na na yan. Vivo V60 is pro in every way. That's right. It's water resistant. Just play as you like, and it can eject water with just one tap. V60 is equipped with Vivo's exclusive Blue Volt technology. Abulbog. Saan po nangyari? Anong nangyari? Ba't ka nasunugan? Dito lang. Saan niyo po nakuha yung ganyang klase sugat? Ay, kung siya. Ay, ito. Isang kaibigan. Ano po kayo din? Puta, magbagong buhay na po tayo. Kasi walang maganda may doon. Ay, wala. Yan ang kopya. Akong bata yun. Kaya, pasensya.
wala talaga sa boses si tatay, no? Kawawa naman tong tatay na to. Okay lang po. Paano po kayo nagkakahi dyan? Medyo masigit din sa bahay mo. Lahat ng gamit nyo, nandiyan na lahat. Wala rin ang gamit eh. Gano'ng katagal na po kayo nakatira dito? Sarili niyo pong gawa ng bahay. Grabe guys, salamat na lang kay Kalingap Edo, kay Vincent Calyada, saka kay Kuya Starax kasi nakita nila si tatay diyan na mag-isa, 'di ba? Na may pinagdadaanan pa pala na depressed, sabi nung mga kakilala niya diyan. At ayun, nasunog pa siya, tapos ang masakit dito ay talagang baldado na yung kabilang kamay niya, hindi na makakilos, at ayun, siguro babalik-balikan na talaga ni Kalingap Edo itong si tatay para atira na ng tulong. Ganyan naman si Kalingap Edo, kapag karapat dapat na tulungan ay talagang tinutulungan niya, kahit malayo man yan o malapit. Tulad ni Nanay Rosa, diba? Napakalayo nun pero pinabalik-balikan ni Kalingap Edo. Po? At idiretso na po natin ulit, ha? Ano tayo? Tagpili tayo ni Quester na maglakad. Dahil doon, may tao pa tayo tutulungan. Amin. At grabe talaga magawa ng kapalaran ng way. Makatulong sa kumpanya kasi daw. May anak mo na po. Pero malas po. Ano nga rin? Yung mga anak mo, hindi ka tinutulungan. At ayun guys, may nasabi siya, may anak pala si tatay. Pero talaga nga pinabayaan na siguro siya dyan. At hindi siya tinutulungan. Bakit kaya may ganong anak? Guys? Pinabayaan na sila. Nabuhay nga. Ako nagtatampo sa iyo dahil dati hindi gusto na nagawa mo. Ibigyan ko yung pera. Tatlong Guys, tatlo pala, tatlo yung anak niya. At siguro, baka naman may kasalanan itong si tatay, doon sa mga anak. At siguro matigas din ang ulo nitong si tatay, kaya hindi na siya inaasikaso, Pwede rin mangyari yung ganun. Kasi baka napiko na rin yung mga anak na katutulong pero walang nangyayari dito sa tatay nila. Diba? Ayan po, ano po pangalan niyo po tayo? Ha? Rudy? Rodel? Rodel? Tatay Rodel at sa kanyang munting tahanan. Bro, ano po pangalan niyo bro? Unang-una kayo ng kanya-kanyang mga mensahe bro, anong papayo mo kay tatay? Ang mapapayo ko lang tatay ay huwag ka pong sisigaw tatay kasi medyo delikado po yun. At medyo kumbaga pangit po sa panrinig po yung sinasabi nyo. Para po magkaroon po kayo ng kaaway o siyempre yung hindi po natin yung nagdadanay masama din yung iniisip. Baka kung ano may mangyari po sa iyo. Ngayon mo lang po tatay, laban po lang po tayo sa hamon ng buhay. Tama po yan yung pagtatrabaho mo paghanap po ng buhangin, pag walang buhangin. Kasi kaya pamanan po. Tapos laban lang po at lagi po tayo magtitiwala sa ating Panginoon. Magdasal lang po tayo. Ayun, tama si Vincent Calyada, na yung pagsisigaw ni tatay ay pwedeng matumangan siya, kung siraulo yung masisigawan niya, di ba? At yun ang ikapahamak nitong si tatay. Grabe. Ang ganda na sinabi ni Vincent Calyada.
At malalampasan mo po yan, tatay, kung ano man po ang paghahamon ng buhay mo, sa hamon ng buhay mo. And God bless you, tatay, at more blessing pa para sa iyo. Napakabuti ni Lord, ni Paring Starax, kasi pinilit kami maglakad, at yun, ikaw yung natagpuan namin. Nakala namin ay kami ay mapapaway o natakot kami, pero andito kami, bumalik kami. Sinanong namin yung takot, isinantabi namin yung takot para makatulong po sa iyo. Okay, Star, anong masasabi mo kay Kay tatay naman, may payo kay tatay kung meron pang pagkakataon na hindi naman masama ang humingi ng tawad sa mga anak. Mas maganda yung nagpapakumbaba. Humingi ka ng tawad sa mga anak mo, sabihin mo yung nararamdaman mo, sabihin mo na kung ano man yung pagkakamali mo, pagkakulang mo, sana mapatawad ka na. Kasi baka naghihintay din naman siguro sila. Kasi may mga dahilan naman kung bakit yung mga sinasabi nila baka hindi lang nila naiintindihan dati. So gawin yun lang, tatay, ang may papayo ko sa iyo habang may panahon pa. Malay nyo, ito yung way para gumaling po kayo at kung ano man yung nararamdaman nyo. At tingin mo sa Panginoon na paglinawan ng mga isip nila, ng mga anak mo na matanggap ka muli, tatay. Yun, ang ganda ng sinabi rin ni Kuya Starax dyan, ano? At talagang siguro may kasalanan talaga itong si tatay sa mga anak, ano? Kaya kailangan niyang humingi ng sorry, ano, dito sa mga anak niya. At itong mga anak naman ay hindi naman siya matitiis nito, ano, grabe. Kung talagang buong puso siyang magbabago, ano, at humingi ng tawad dito sa kanyang mga anak, ano, guys. Ang ganda ng mensahe ni Vincent at ni Kuya Starax dito kay tatay. So, yun tayo. Siyempre, alam po tayo tayo. Kung ano man tayo, may isaman kayo ng mga anak mo. Hindi tayo sa ibig tayo magagawa. Hindi tayo magpapumaba. Hingi tayo ng tawad para mas kapayapaan ng tumutulong namin yan. Para kung sakali man, tawag yan, mas matulungan ko eh. Balik sila sa'yo. Ngayon po, wala po ngayon tayo may tulong. Hindi yan lang ngayon po tayo. Pasensya na po. At baka susunod, mabalikan po namin. Okay, dito tayo pala. Ayun na guys. At talagang nagbigay na rin ng payo itong si Kalingap Edo, ano, kay tatay na kailangang magpakumbaba na, no, sa mga anak kung may kasalanan man o hindi sila nagkakaunawaan itong tatlong anak niya, no. Siguro pag napatawad sila nito ay gaganda siguro, no, ang samahan nitong mag-aama na ito, di ba? At kung may mga asawa man nitong mga anak na nito ay talagang siguro ay tutulungan pa din itong si tatay. Salamat sa konting usapan. Opo. Hanggang susunod po tayo. Pero din, thank you po sa At ayun guys, ano, hanggang dito na lamang ang ating konting reaction dito sa vlog ni Kalingap Edo at kasama si Kuya Starax at si Vincent Calyada. Ano po? Sana magpakumbaba ito si tatay na tumingin ng tawad doon sa kanyang mga anak para talagang hindi man natin alam, ano, yung kwento, ano, ni tatay ay siguro siya na yung unang magpakumbaba dito sa mga anak niya para magkasundo-sundo sila, no, kasi lalong kanyan nag-iisa na siya sa buhay, di ba? Ayun, hanggang dito na lamang po. Bye bye, God bless po sa lahat. Peace.